Good day mga boss. Ito nga po yung mga possible import na paparating na Governors Cup na kung saan ay mag-uumpisa nga ngayon July 10. Ito yung kanilang po pwedeng pagpilian. Ito ang NLEX Road Warriors. Ito yung kanilang dating import na si Dequan Jones. Kung maaalala nyo po siya, nakapaglaro po siya sa PBA noong 2024 season ng Governors Cup. Alam nyo ba, at the age of 35 o 35 na po siya ngayon, na kung saan po pwede po na sandalan ito ng NLEX Road Warriors. 2012 NBA undrafted, pero nakapaglaro sa Orlando Magic. At pagkatapos pumunta ng NBA G League ng ilang taon, lumipat ng Japan. At syempre, bumalik ng NBA G League. At alam nyo ba na naging teammate pala ito ni Kepa Ravena noong 2023 sa Japan, sa Shiga Lakes. At pagkatapos nga ng kanyang stint doon sa Japan, agad-agad nakuha po ito ng NLEX. At pagkatapos naging NBA G League Most Improved Player ito noong 2018. NBA G League Slam Dunk Contest Champion noong 2018. Kaya hindi katakataka na high flyer po itong maamang ito. At ang kanyang professional career, talagang nagpakitang gila siya doon sa Orlando Magic. Pagkatapos hindi lang siya nabigyan ng pagkakataon dahil nga sa dami po ng kanilang makakalaban. Siyempre, ang dami rin po ng mga talent doon sa Amerika, dahilan para yung iba ay lumipat po ng Asia at sa ibang liga sa Europa. Kaya itong si Dequan Jones, ang kanyang karera, ang pinakamatagal niya ng stint ay sa Japan. Kaya madadala po ito ang kanyang kakayahan at syempre experience sa PBA, ay tamang-tamang sandalan po ito ng NLEX Road Warriors. Malaki po ang maitutulong netong si Dequan Jones para sa NLEX kung sakasakali po kung ito nga ang kanilang pipiliin, dahil karamihan po sa kanyang mga teammate ngayon ay naging teammate niya na, at malaki po ang maitutulong neto kasi hindi na po siya mag-a-adjust sa PBA style ng basketball dahil na rin sa kanyang experience sa mga nakaraang taon. At eto pa, lipat naman tayo sa Blackwater Bossing. Matapos nga ang maagang pamamaalam ng Blackwater Bossing sa nakaraan or sa kasalukuyang Commissioner's Cup, naghahanap na po ngayon ng possible na magiging import itong kanilang import, or rather ang kanilang head coach na si Patrick Aquino. Itong si Patrick Aquino, tinitingnan na ang posibilidad na pagbabalik or ibalik ang import ng Blackwater Bossing sa nakaraan 2024-2025 season na si George King. Kilala nyo ba siya? Opo, 6'6 ang kanyang height, 32 years old, at naging NBA second round 59th overall pick noong 2018 ng Phoenix Suns. Isang taon po ito naglaro sa Phoenix, pagkatapos naglaro sa NBA G League sa Europa. At pagkatapos sa Europa, bumalik po noong 2021-2022 season sa Dallas Mavericks naman po naglaro ito. Tapos lumipat uli ng NBA G League. Pagkatapos noong 2023 season ay lumipat po ng Europa. At pagkatapos ng Europa stint nito, nagbalik para mapunta sa Asia para sa Blackwater Bossing. Ito nga po yung kanyang kakayahan. At alam nyo ba, almost 60 points ang ginawa po netong si George King, dahilan para marami po ang bumilib dito. At pagkatapos ng kanyang PBA stint, doon po siya sa Saudi naglaro ng ilang taon, at ngayon po sa kasulukuyan ay naglalaro po ito sa Germany. Ito po yung kanyang mga karera na po pwede pong sandalan. Alam naman po natin na go-to guy po itong si George King. Kung ikukumpara po, magandang tandem po sila dalawa ni Cedric Berfield. Kanya lang po, napapabalita pong si Cedric Berfield ay gusto na nga pong lumipat
Mapagbibigyan pa ba niya ang pagbabalik nitong si George King sa Blackwater Bossing o talagang tuluyan ng lilipat itong si Cedric Beerfield? Dahil kung sakali nga pong si George King na lang mag-isa, sino naman ang kanya magiging kahalili bilang scoring partner? Yan pong ating aabangan kung itutuloy ba ng Blackwater ang pagbabalik ni George King. Komento na sa baba ng video at pag-usapan po natin yan. Tingin nyo sino ang posibleng makabalik pa sa dalawang nabanggit natin na import na paparting na Governors Cup? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago po natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin, kay Kagawad at sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Ronald Barsobidad, Rene Dineros, at syempre kay Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite. Maraming salamat po.